Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, umamin na, mastermind na tuntun na. Ayan na, Kong Barsaga at Liveste, Sanib Persa. Yan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, simulan po natin ang balita patungkol po dito, no? Sa isang post ni Congressman Leandro Liveste. Sabi niya po dito mga kababayan, buong gobyerno may insersyon, si BP Sara lang wala. Ayan mga kababayan, napakatama at napakatotoo po ng sinasabi dito, no? Palakpakan po natin. Pero mga kababayan, si Vice President Sara Duterte po ang walang insertion, pero sino po ang ini-impeach na mga tarantado dyan sa House of Representatives? Diba? Sino po ang gusto nilang matanggal? Okay? Si Vice President Sara Duterte po ang gusto nilang i-impeach mga kababayan. Napaka laking kabubuhan naman nito, di ba? Kung yung wala pang insertion, kung yung taong walang insertion, siya pa po ang tatanggalin nyo sa posisyon. Diba? Ayon nga dito kay Congressman Leandro Liveste, buong gobyerno daw ay may insertion at si BP Sara lang ang wala. O, di ba? Pero si BP Sara ang gusto nila. Kasi nung mga nakaraang rally, pag sumigaw ka ng Marcos resign, nag-aalangan po sila na sumigaw ng Marcos resign. Bakit? Kasi huhulihin daw sila no? Pero pag sumigaw ka na Sara resign, okay lang mga kababayan. Pero dito sa sinasabi pong ito, walang insertion si Vice President. Paano magkaka-insertion? Tinatapyasan pa nga ang budget, no? Sino po ba ang nagdadagdag ng budget sa mga nakaraang national budget natin, no? Yung sa presidente, di ba? Napakalaki. At dinagdagan pa nila ng mga nakaraang budget natin. So what I'm trying to point out dito mga kababayan, mukhang mali, no? Mukhang may mali po dito. Kung ang gusto nilang i-impeach ay walang insertion, no? May mali dyan mga kababayan. Hindi kaya, sa bagay, talagang politika talaga ito. Napupolitika po itong ganitong mga investigasyon mga kababayan, no? Paano hindi mapupolitika? Mga politiko po ang mga ito. Diba? Mga kasamahan din nila ang iimbestigahan nila. Kaya ba nila yun? Diba? Kaya ba nila yun mga kababayan? Si yung isang miyembro ng ICI nag-resign na mga kababayan. Hindi siguro kinaya ng konsensya. Diba? Si Babe Singson ba yun mga kababayan? Correct me if I'm wrong wala na po sa ICI, tumiwalag na. Ang tanong, bakit kaya? Baka hindi na kinaya ng konsensya na mga kababayan. No? Yan po ang pahayag ni Representative Leandro Liveste. Ito naman po ang naging pahayag mga kababayan ng paborito po nating congressman na si Congressman Kiko Barsaga. Pero ito i-reaction niya lamang niya, no? Dito sa naging statement ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po kasi dito ni President Bongbong Marcos Jr., tulad ni Gat Andres, pangalan natin ang ating dangal. Ayan sabi naman po dito ni Representative Kiko Barsaga, hindi ka katulad ni Bonifacio. Katulad ka ng mga kalaban niyang nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Ayan palakpakan po natin. Kasi tama rin naman no? 3 taon na po sa posisyon si President Bongbong Marcos Jr. pero mas lumalala po ang sitwasyon natin dito, ang pamumuhay natin sa Pilipinas. Mas lalong tumataas ang mga bilihin, no?
Yan pa lang, pahirap na po yan kasi araw-araw po tayong kumakain, di ba? Araw-araw po tayong nangangailangan ng kung ano-ano. Kung magmamahal, hindi talagang pinahirapan mo ang taong bayan. Kaya, sabi dito, no, gusto ko lang mag-react din dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ang pangalan daw natin ang ating dangal. May dangal ba? Ang tanong, may dangal po ba? Diba? May dangal ba ang pangalang Marcos? Si Senator Amy Marcos nga, kung pwede nga raw magpalit na siya ng apelyido, magpapalit na siya. Nahihiya na po si Senator Amy Marcos na ang apelyido na ay Marcos. Diba? So, kung dangal ang pag-uusapan, President Bongbong Marcos Jr., I think wala po kayong dangal. No? Kasi, kasi nga po, nasasabi ko po ito, kasi yung taong nagbalik sana, or hindi sana, talagang nagbalik ng dangal nila, ay hindi man lang nila binigyan ng hindi man lang sinuklian ng utang na loob. Diba? Yung taong nagbalik ng dangal nila, totoo naman, di ba? After so many years, no, nung naging presidente lang si former President Duterte, doon pa lang, no, bumalik yung kanilang dangal kung may dangal man sila, di ba? Kaso sinira nyo po no? Sinira nyo po yung dangal na yon. Kasi imbes na tulungan, suportahan at ipagtanggol si former President Duterte, yun pa talaga ang isinukli ninyo, no? Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Nako, sabi po dito, no, sa Balitang Pinoy TV. Nako, malaking nadiskubre. Lagot. Aba, eto mga kabayan. Sa ICI, may malaking nadiskubre. Pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po mga kabayan. Hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupunta yan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay. Paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi ano ang dahilan bakit siya magre-resign? Di ba wala? Pangalawa, taong bayan, gusto nang palitan ni Inday si BBM. Kung ang presidente ba naman natin ay adik, gusto nyo ba yun? Di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan. At pangapat, Pinklawan, lalo nang lumulubog. Alam mo hindi ko po ine-expect na ganito ang magiging pagtanggap sa Pinklawan. Mamaya po sasabihin ko sa inyo, bakit po palubog sila ng palubog. Okay? Wag po natin kakalimutan, tayo nagpapaalala lang. Sana po i-like nyo po agad itong vlog kong ito. And sana ay huwag nyo pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po subscribers. Sana po mag-subscribe kayo dyan. Click nyo lang yung subscribe button. Libre lang po yan. So konting lambing, baka po pwede naman. Okay? Subscribe lang po dito sa channel na Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin itong nadiskubre ng ICI kay Bongbong Marcos. Pasok! Patay ng ICI. Pabira. Intro pa lang natatawa ko. Unang dinig ko rito. Hindi ko yung inaano. Sabi ko, patay na. Sino? Parang, ewan ko, basta bigla may ibang pumasok sa isip ko. Sige, diretso. Ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Ano raw ang napag-usapan ni Erice at Singson? Well, we've already heard yung versyon ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito binigit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, ito, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang? Yo, malupit yan, okay? Merong rason po, nag-resign po itong
Itong sa isa sa mga investigador ng ICI. Itong si Singson. Ito malaki po ito ha. Malaki po itong hindi ko alam kung paano na naman ito palulusutan ni Claire. Baka mamaya nag-resign si Singson, kasalanan na naman ni Pulong Duterte. Baka mamaya pati si Kitty Duterte kasalanan to, no? Pero sigurado nag-iisip-isip na naman yan si Claire kung paano niya na naman ipapasa sa mga Duterte. Pero yun, malaking bagay yung pagre-resign. Iba yung sinabi ni Singson na official, iba yung text messages nila ni Erice. Tatandaan po natin yung text messages, yan between friends po yan. So meron kang pwedeng sabihin for public consumption, pero meron ka talagang sasabihin doon sa kaibigan mo, yung puso mo. At ang puso niya na ito, bakit ko i-risk ang buhay ko at ang kredibilidad ng aking pamilya para maging washing machine ng Malacanang? Anong ibig sabihin yon? Kumbaga sa money laundering, di ba meron yung perang galing sa madumi, nilinisin mo. O, di ba? Kunwari galing sa nakaw, dadalhin mo sa isang negosyo, so kunwari malinis yun, pero yung kinita mo ron, kunwari kumita ka, hindi naman. Parang ganon. Ito, washing machine. Ibig sabihin, bakit ko i-risk, nalilinisin ko, yung Malacanang? Meron silang nadiscovering matindi dito. At ang kasagsagan po ng iniimbestigahan dito, tatandaan po natin, si Sandro. Oh. Hindi lang yan ha, marami silang iniimbestigahan. Pero ang pumutok na balita ngayon, etong kay Sandro. Kasi hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupunta yan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay. Paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi anong dahilan bakit siya magre-resign? Di ba wala? Di lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang. Ito matindi yung sinabing punching bag nga gagawin kami punching bag ng Malacanang. Kasi, di ba, parang sila yung sumasangga ng galit ng taong bayan. Eh, totoo naman, kahit ako eh. Ako, tingin ko talaga dito sa ICI, inutil. Una, hindi sila magla-live. Tapos, mapupunta ba sila doon sa mastermind? Wala eh. Wala rin kapangyarihan ng ICI. Pag tumanggi yung iniimbestigahan nila, may magagawa ba sila? Wala. Oh. So inutil to. So parang nilagay ni Bongbong Marcos, so sige, maglagay ka ng ICI para yung investigasyon sa Congress, itigil na nila. Sabihin na lang ICI na mag-iimbestiga. Oh, pero hawak ni Bongbong Marcos yung ICI. Oh, at the same time, yung galit nyo, kayo mga Pilipino, including me, yung galit nyo ibigay nyo sa ICI. Pero hindi lang sa ICI galit. Pati kay Bongbong Marcos, gayahin nyo to si Singson. Totoo mga kaubayan, no? Kasi simula po na nagkaroon ng ICI, no? Parang yung mga tao sa ICI na po nagagalit. Para ring, parang tinatry din tayo ng ICI. Diba? Kasi una, nag-request po yung taong bayan na sana isa publiko yung investigasyon. Oh. Tapos yung ICI naman, hindi, ayaw talaga nila mag-isa publiko. So meaning, yung galit natin, imbis na mapunta sa mastermind, napupunta dito sa ginawa ni tagasalo, no? Tagasalo ng galit. Itong ICI na to. Ang problema nga dito mga kababayan, wala rin namang naniniwala sa ICI pero gumagastos pa ang gobyerno para lokohin tayong taong bayan. Linuloko tayo dito. Diba? Niloloko po tayo. Paano? Pag mag-invite sila ng mga resource person, pag nag-request pala yung resource person na executive session, like for example ni Sandro Marcos, diba? Kahapon, hindi siya na publiko kasi may karapatan pala silang tumanggi kung ito ba isa sa publiko o hindi. Sino ba namang, diba, sino ba naman ang gustong sa publiko niyan? Kung mga involved sila. Wala pong magpa-public, no? So, sila dapat yung authority na yan eh. Pero hindi nila nagagawa kasi nga, mayroon din siguro sila. Siguro silang prinoprotektahan. Ano po sa palagay ninyo mga kabayan, may prinoprotektahan ba ang ICI? Nako, napaka-ob-ob naman natin kung hindi natin maiintindihan yan, di ba?
Sa simula pa lang, mayroon na talagang pinoprotektahan yan. Hindi yan gagawin kung hindi, no? Nila gagamitin para, no, pagtakpan ang mga hinayutak na ito. Okay, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.